Hello mga ka-OFE! Hello! Hey! What's up, guys? Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Kung nasa ang bansa o sulok ka man ng mundo, kami nga po pala ang Overseas Filipino Entrepreneurs. Okay. Mapapanood nyo kami through our pages which is Overseas Filipino Entrepreneurs sa Facebook, sa YouTube, and sa pages ng Global Pinas TV. Ako nga pala si Janjan Regala. Si Carl Travella. Mark Widen. Michael Pe. Okay, pero sa bago lahat, cheers muna tayo mga papi. Cheers! Cheers! Okay. So, siguro, natin maganda. yung mga baso natin eh. Oo, siguro magsimula muna, mag-reminisce muna siguro tayo, no? So, pakilala tayo ng konti, paano ba tayo nagsimula? Siguro, Mike, siguro simulan mo to. Oo. Ano nagsimula kasi to, ano? Kasi nagsimula tayo, di ba? Di naman talaga ito yung pinag-uusapan natin. Actually, Oo, tama. Kina-client ko si Janjan. Through Mark, syempre, thank you Mark. Ang ano namin, nag-connect. Left and right. Left and right. Nakapit-bahay ko si Mark, tapos kaibigan siya ng mga housemates ko. Tapos yun nga, pinakilala. Tapos nga, unang kasama namin ni Mark talagang sobrang loko-loko talaga kami. Tawa lang kami ng tawa. Di ba? may mga inuman. So hindi rin akalain na papasok kami sa ganitong level. So, lagi rin namin pinag-uusapan dati mga sakit. Pag kasama kami ni Mark, parang sumasakit yung intestine ko. Sumasakit yung bato ko. So pag magkasama kami, laging umaangat yung mga sakit namin lumalabas. So yun nga, after that, yung pinakilala ka nga sa akin para presentan ko, di ba? sa insurance. Then doon pala nakita ko na yung drive ni Janjan. So napag-usapan namin nun, at least konti lang yung insurance eh. Pagtapos ng daming pinag-usapan about negosyo. Tama po. Yun yung kasi ako, may around thousands of Filipinos yung nakakausap ko dito sa Singapore. Very seldom ako makakausap ng tao na talagang motivated, talagang naghahanap, talagang uhaw. Yun yung nakita ko yung uhaw, yung thirst. Hindi lang sa income, pati sa knowledge. Then, syempre, napag-usapan natin yung time na yun, China, tandaan yun. Oo, China. China, number one. Oo, di ba? So, magkano dapat tayo? Dapat gagawin natin. Oo. So, initially, ang plano lang talaga namin, kumuha ng mga products from China and to sell it on our own, di ba? Sarili lang natin doon. Then, yun nga, dati kasi, meron sa back of my mind, lagi ako may naisip na gustong gawin. Kasi, paborito ko nga yung bubble gang. Tapos, gusto ko yung nagtuturo ng mga financial literacy, ng entrepreneurship, gusto mo i-share sa kanila yung mga experiences mo. So, di ko kaya siyang gawing alone. Alam ko kasi very limited lang naman ako. Into creatives, mahina ako sa IT, mahina ako sa system. So, nung nakausap ko nga si Janjan, sabi ko sa kanya, Jan, meron akong idea. Minessage pa yata kita, sabi ko magkita tayo, may i-open up ako sa'yo. Diba? So, sabi ko, meron akong idea. Let me know kung mag-go kayo o hindi. So, I'm creating this group. Yun nga, hindi pa tayo sigurado sa pangalan nun, pero gusto ko na talaga yung pangalan sa Overseas Filipino Entrepreneurs. Tama. Tapos nung yun, sasabi niya sa akin, ano bang nangyari? Sabi mo sa akin, di natin itutuloy. Basta parang may iba pa rin tayong ventures that time. Pero na-open up mo na, sabi mo gusto mong gumawa Overseas Filipino Entrepreneurs. Convert natin sila, pre, ganyan. So parang ako naman nun, gusto ko yung idea. Parang na-excite talaga ako. Sabi ko kay Mike, sige. Sabi ko, at that point, nung nag-discuss siya sa akin, sabi ko, sige, gawin natin. Sabi ko, game ako. Pero sabi ko, meron ako isang kondisyon. Sabi ko, isa lang kondisyon ko. Sabi ko, gano'n. Kailangan ko isama yung dalawang kaklase. Yun lang yung kondisyon ko, sabi ko, gano'n. Which is si Mark, kakilala mo naman nga. Tapos si Carl, hindi pa. Ay, hindi, sa Canton, no? Yung sa Canton. Hindi mo kilala si Carl kasi hindi ko naman kliyente yun. Oo, hindi mo kliyente. Hindi ko talaga kilala pag hindi ko kliyente. Diba? Kasi hindi mo naman siya kliyente, diba? Kasi parang gano'n. Pero na-meet mo siya through Canton, yung Canton Fair. nagpaplano tayo, pupunta tayong China, maghahanap tayo ng iaangkat papuntang Pilipinas.
Oo. So yun lang talaga yung kondisyon ko. Sabi ko, hindi, sasama ko yung dalawa. Kasi ako, siguro bigyan natin ng background sila ng kung ano ba yung yung pinagsimulan natin. No? Kasi si Mike is nasa financial talaga sa industry. So kaya kliyente niya kami. Ako tsaka si Mark. Inulit pa? Si Kyle kasi meron siya iba. Sige. Ayun, Tapos, tapos yung time na yun, very driven ako kasi kakasimula pa lang ng mga negosyo. Oo, tama. Diba? Yung parang 1 year pa lang yung negosyo ko, tapos iba nagbubukas pa lang. Oo, kaya talagang dami mong idea eh. Yung fire nandun eh. Oo, nandun yung fire, yung hunger, di ba? So, yun, sabi ko nga, ako naman kasi, feeling ko, hindi man ako mapapahiya dito sa dalawa, sabi ko. Sila agad yung dalawa na isip ko kasi nga, kami is, magkakaklase na kami, simula college eh. So, kumbaga, nakita ko na rin naman yung growths namin, yung kumbaga may down moment, may up moment, 'di ba? Pero nakita ko, yung progress. Kaya sabi ko, sige, gawin natin, pero sabi ko sasama ko yung dalawa. So parang tayo magsimula, apat, tayo magpa-found kung ano man yung gusto mong idea. So, Actually, ayun. nung in-approach mo ako diyan, no, in-open up mo nga sa akin kung ano yung napag-usapan niyo nun. Nung naisip ko siya talagang hindi ako nagdalawang isip na umuo. Pero although may kaba, syempre, kasi yung ginagawa natin is hindi naman natin ginagawa before. So may kaba, pero the drive is still there. Parang kahit na may kaba, go pa rin. Ayun. So, parang ang nangyari nga na, which is, parang kami is, hunger kami for growth. Kumbaga. Pero at the same time, you wanted to help din yung other kababayan natin, di ba? So, yun yung nakakatuwa. So, pag-usapan naman natin siguro yung, ano nga ba yung goal natin talaga? I mean, kasi may pangalan tayo, gusto natin mag-content, gusto natin mag-express ng mga opinion natin. Pero ano ba talaga yung pinaka-goal ng OFE? Kasi tatandaan ko yung nag-usap tayo, dyan. Sabi ko sa'yo, diba, sa level na ako ng buhay ko na gusto ko talaga magturo. Tapos sinabi mo, ikaw rin. I-share lang natin yung knowledge natin and alam naman natin lahat na wala pa tayo doon, di ba? Sa level na gusto natin makamit. Pero through OFE, yun, makakausap tayo ng mga taong mas marunong sa atin, mas magaling sa atin. And yung platform na masishare natin sa tao sa buong mundo is, yun nga, to convert workers to entrepreneurs. And yun nga, kagaya ng sinasabi natin lagi na di lang yung mga OFWs, pati yung mga kamag-anak ng mga OFWs. Yeah. Tama. So, parang, kumbaga, dapat talaga hand in hand sila, no? Kumbaga, kung may left, sabi nga ni Mark, kung may left, may right. Di ba? Oo. Kailangan tulungan talaga. Tulungan talaga. Hindi lang si OFW. Oo, kasi yung lagi natin naririnig, di ba? Kakausapin ko kasi muna yung misis ko. Kukonsult ko muna sa kamag-anak ko, kukonsult ko muna sa pamilya ko, di ba? So kung kunyari si Overseas Filipino is ready na siya to venture sa investing, entrepreneurship, pero hindi pa ready yung family niya. Magkakaroon sila ng gap talaga eh. Hindi talaga magkakaintindihan. True. So saka na-experience natin siya, no? We're still on that stage pa rin naman. Diba? Yes. Nagta-transition pa rin naman tayo. So, yes, true. mas nakaka-relate din tayo sa kanila. So, kung ano yung na-experience natin ngayon, mabibigay din natin sa ating mga kapwa OFW. That's our advantage kasi alam natin yung pakiramdam ng OFW. Yes, diba? Correct. Andito tayo diba? So, yan yung mga tinatawag nilang #relate. Oo, yan. Diba? Makaka-relate sila. Kasi yun din yung experience natin eh. Tama. Yes. Kasi, di ba parang, I mean, hindi naman natin sinasabi na yung mga nagtuturo ng education about investing, business is masama. Yung mga nasa Pilipinas. Pero kasi, yun nga, tayo kasi, everyday life, na-experience natin yung struggle. Alam natin yung pakiramdam, di ba, ng malayo ka sa pamilya mo, di ba, yung makikisama ka sa ibang lahi, para lang may maibigay tayo sa mga pamilya natin, di ba, tsaka sa future natin. Kaya talagang tayo is, yun yung naging goal, yun yung naging passion namin na parang hindi man kami experts, yun, sasabihin na namin sa inyo, hindi naman kami experts, meron kaming experience na gusto naming i-share na alam namin na nabago yung buhay namin. So yun yung talagang
Tsaka yung grind, tsaka hustle natin. Hindi naman nag-start na sabay-sabay tayo. Kung nagsimula sa sarili natin yan, then pinagtagpo tayo lahat. Oo, parang Oo, pinagtagpo ng destiny pala tayo. tadhana, no? Oo. May forever sa OFP. Ayan, meron yan. May forever sa OFP. So yun, so, sige, nakakatuwa. magbigay kayo ng ano ba yung mga contents na gusto nating ibigay sa kanila? Ano ba yung mga values? Kasi initially naman, ang gusto natin is to change the mindset. Kasi doon naman talaga nagsisimula di ba? Lahat kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka skillful, gaano ka kabait, gaano kagaling yung mga mentors mo, if you have the wrong mindset, di ba? Kung yung mindset mo is limited, so hindi mag-iiba yung buhay mo, di ba? Hindi ka gagawa ng paraan. So, kaya yun yung una natin pag-usapan, di ba? Mindsetting muna tayo bago yung how to. Pero ngayon, siyempre, because of nakikita natin yung mga situation, yung iba naman na-reach na yung level nila ng mindset na kailangan nila. Sa kanila mga how-to naman. So, that is, yun yung very exciting about OFE. Na along the way, pati tayo, natututo. Yes, true. Oo, Diba? tama yun, tama. Ang laking bagay sa atin as an individual, no, yung mga growth na nagagawa natin, like time management, going out of comfort zone, na umarte tayo sa harap ng camera. Diba? So, habang nakapag-share tayo sa kanila, natututo din tayo. Yes. Yes. Actually, yun yung gusto ko, yung out of comfort zone. Just imagine dati, nasa imagination lang natin si OFP. Yung mga nilaunch nating mga videos, nasa imagination lang natin lahat. Kasi ngayon, right? 30,000 views. Naka-release na, no? Diba? May 40,000 views, may 50,000 views. Diba? Just imagine yung imagination natin. We created something out of nothing. Yes. Which is yun yung di ba? Yun yung entrepreneurial mindset talaga. Yes. You create something out of nothing to solve a problem. Diba? So yun yung natin. So yun nga, mga ka-OFE, parang gusto lang namin kayo bigyan ng perspective din na ang entrepreneurship, hindi yan yung laging parang lagi ka lang nagba-buy and sell. Hindi ganon. So kumbaga maraming ways to be an entrepreneur. Kailangan lang natin talagang lumabas sa comfort zone natin. Tsaka hindi siya talaga swag. Kasi pag sinabi entrepreneur, minsan naman angas entrepreneur. Pero behind that, nakita ko minsan na alas 12, nag-meeting pa tayo. Exhausted na tayo sa work. Tapos pagtapos, pagod na pagod yung Sabado natin, buong araw, nagsushoot tayo. Sunday. Yes, correct. Yung hustle nga, no? Hindi ko ma-imagine dati na sasabihin ko, tara, shoot tayo. Pero hindi man tayo artista. Hindi man tayo, Tapos ngayon pa shoot na lang tayo, di ba? Saka diba? dito mo talaga mararamdaman na it's not about the money na It's about creating something. You can give to the people, di ba? Yes. Saka lumabas yung mga talent. Tignan mo si Mark, yung acting talent. Grabe. Mga hindi nakakapanood. Grabe. Yung horror, Hoy Papi. Yan, grabe. The Godfather. Si The Godfather. The Godfather. And of course, our drama king. Yun. Yan. OFW, di ba? Parang John Lloyd. Oo, grabe. Ang daming na-touch. Which is, that is a true experience of an OFW. Yes. So, Kaya maraming yung feedback, yung feedback ng mga tao is gano'n na lang kasi yun na nga, #relate sila. Oo. Kaya nakakatuwa yung natin, yung combination nating lahat, no? Hindi rin natin masyadong sinasadya yun. Yung dynamics, no? Talagang magkakaiba tayo Tapos nagamit natin yung strengths ng bawat isa to offset yung weaknesses din ng bawat isa, which is good. 'Di ba? Kaya maganda yung collaboration, yung chemistry namin. Kung mapapansin niyo sa mga videos namin, kung hindi niyo pa napapanood, so very light lang talaga kami. I mean, 'di ba kasi usually pag nakakakita tayo ng mga educational talks or about entrepreneurship, mindsetting, investing, laging serious. Serious. Most of the time yan. Most of the time talagang serious. So amin, yung unique value proposition na ibibigay namin sa mga ka-OFE natin is gusto namin very entertaining siya, pero at the same time valuable siya. Kailangan relatable. Tapos relatable, yun yung number one na parang 'di ba? Na talagang bibigay namin yung nakarelate ako. Ako yan. Mapapaganong ka dapat, di ba? Parang nga tayo di ba? Bubble Gang. Bubble Gang. May Michael V. Kami. Meron tayo, Michael P. So Michael B. Bitoy, kung nanonood ka man ngayon, sana mapansin mo kami. Sobrang fan talaga to si Michael P mo.
Sobra. Oo. Kasi talaga araw-araw yun yung sinasabi niya sa amin pag napansin ako ni Idol. Oo. Sobrang Sana soon, no? Sana tatag. soon, Oo, baka makakolab natin si Idol Michael D. Oo, tama. Sa inspirasyon mo rin siya, di ba? Sa paggawa mo ng mga contents. Sobrang talino kasi niya, no? skits natin, ng ano, di ba? Sobrang talino niya, no? Mr. Michael D. Very creative, no? Imagine nyo ilang years na ang Bubble Gang. Oo. Grabe. Institusyon na siya eh. Oo. Institusyon na, di ba? So, tayo, gusto natin na gano'n, na funny tayo, pero at the same time, meron silang, may mapupulot din naman silang aral sa atin na pwede nilang gamitin sa buhay nila. Diba? We're not trying to push pero try natin na ma-inspire natin sila. Parang yun. Hindi natin alam kung sino yung ma-change ng buhay natin, sa buhay nila, sa pagpanood ng mga videos natin. Very heartwarming. Minsan yung mga nagme-messages na, yan dapat ang content. Diba? Kasi yung mga nag-comment sa atin. Laking tulong yan, nakaka-relate kami. Yun yung nagbibigay sa amin ng power at boost. Kasi pagod din kami sa mga trabaho namin. Oo, true. Diba? Tama yan. So, pampagana. Parang yung mga kababayan natin yung fuel natin eh. Oo. So, salamat sa mga gandang salamat talaga. Kung may nararamdaman kayong kung tingin nyo maganda, comment lang kayo para ganahan kami. Yes, true. So, di naman kami kumikita dito sa ngayon eh, di ba? Oo, gumagastos pa nga kami. So, saka yung effort talaga eh, di ba? So, pampagana lang naman, yun lang yung gusto nila. Yung sa mga comments nila. Saka kung meron silang gustong content na ma-discuss, di ba? I-comment nila or mag-message sila sa atin. Pwede nating gawa ng content yan. True. Pwede natin pag-usapan. Yan, tama. Kasi yun naman talaga yung point natin, di ba, is to help talaga yung isa't isa eh. Yun yung platform na gusto nating buuin. Na kahit nasang ikaw ng bansa, pwede tayo magtulungan, di ba? Yun yung saka iba-iba tayo na experience eh. Baka mamaya may mga experiences kayo na may share na sa amin and eventually magawa namin ng something, di ba, na content. Yes, correct. Punta naman tayo sa di ba? Ito, talaga pandemic, di ba? Meron din tayong content ng learnings and everything. Pero, paano ba tayo nag-adjust? Like, kunyari yung unang plano natin nung nag-sit down tayo, wala pa namang pandemic nun eh, di ba? Parang December, January tayo nagpa-plano nitong OFE. Then come March, nag-pandemic. Paano ba tayo nakapag-adjust nun? Naalala niyo pa ba yung kwento? Yeah, actually, pasalamat kami sa Idon dyan. Kasi medyo nag-relax na tayo nun. Medyo nagkaroon tayo ng sariling buhay. Tapos bigla mo na lang sinabi na, natapos na yung lockdown. Pero it's a good thing kasi nakapag-reflect tayo somehow during lockdown. Ako personally, nakapag-reflect talaga ako. True. So parang na-refresh tayo, na-restart tayo lahat. So yun nga, very timely rin yung message ni Janjan na igawa na natin to. Kasi sa mga di nakakaalam si Janjan yung talagang executioner namin. Kumbaga siya yung okay, go. Sige, gawin na natin to. Ngayon, ito yung kulang natin. So yun yung talent niya, yung God-given talent niya. Malaking tulong talaga sa team. Ako yung uncle eh. Oo, siya yung uncle. Ako yung strict sa grupo. Strict sa schedule, sa agenda. Pero good thing siya kasi kung wala yan. Kasi everyone knows naman na lahat tayo is OFW. Busy tayo sa kanya-kanyang trabaho. So, mahirap kung walang nag-drive ng ganito eh. Kaya okay din. Kasi yun nga, katulad ng sinabi ko kanina, talaga nag-o-offset talaga yung strengths and weaknesses natin. Kasi yun nga, ako, ngayon ko actually na-realize to nung nag-pandemic na. So siguro, kakabasa ko lang din ng libro, pakinig ko ng podcast na parang, you need to have a system para talagang ma-execute mo ng tama yung vision mo. Diba? Which is, siguro, na-adapt ko siya. Tapos tinry ko siyang magkaroon ng system sa sarili ko and then eventually, tinatry kong i-implement sa atin. Tapos ang good thing naman is very creative naman kayo. So kumbaga, kung hindi na ako masyado nakakapag-ambag sa creativity, might as well, ilabas ko na lang yung mga talents nyo. Diba? Kasi talagang katulad ni Mike, ang galing niya mag-direct. Magsabi ka ng topic sa kanya, mamaya nasulat niya na. Diba? Diba, imagine yung introduction natin, yung what is OFE. Diba, parang pagkausap natin para after 20 minutes, ito na papi, meron na sulat, diba? Kaya na eh. Dapat ako kasi kaya ako yung personality ko, creative talaga ako. Tsaka yung gusto ko na i-enforce kagad yung ginagawa ko. Pero ang problema sa akin, yung system. Kasi usually pag creative ka, wala kang system eh. Kasi bilang isa araw naglalakad ka dyan, tatamahan ka ng creativity, uupo ka, magsusulat ka. Ganun naman talaga artist, di ba? Parang so walang time eh. Walang time walang routine. Papasok.
Oo, so very spontaneous. So, hindi ko nalabas yung creativity ko. Pero kayo naman, Carl, tsaka Mark, ano yung naging ano nyo dahil, di ba, nag-pandemic nga, tapos sabi ko, game, tuloy na natin. Sabi ko, ba yan, nag-meet kami ni Mike tsaka ni Mark. Wala yata si Carl nun no? Tayong tatlo. Parang sabi wala ko, yata. sige, sabi natin kay Carl, tutuloy na natin ulit yung OFE. So, paano kayo nag-adjust? Kasi, di ba, pandemic nga eh. Talagang talagang good timing nga din siya. Kasi alam mo yun, pandemic, imbis na mag-isip ka ng negative about the situation, tapos parang, alam mo yun, good time siya para mag-reflect, para gumawa ng isang bagay na maganda, which is nung sinabi nyo nga na itutuloy na natin itong OFE. So ayun, again, hindi ako nagdalawang isip ulit. No? So sabi ko, sige, tuloy ulit. So ang schedule nun is talagang medyo tight din kasi sa ospital ako nagtatrabaho. Pero hindi ko inisip yon. So ang inisip ko pa rin is maganda itong gagawin natin eh. So marami tayong matutulungan, may inspire. So go ako, hindi ako nagdalawang isip. So yung time management, yun, doon ako medyo nag-adjust lang. Pero good thing kasi na-apply ko siya sa sarili ko. So marami rin akong extracurricular activities. So na-manage ko na siya. So speaking of system nga dyan, no, nung sinabi mo no, na dapat may sistema. Actually, the system is not only applicable sa business eh. Yes. Or sa group or sa team eh. As an individual, ano siya eh. Applicable siya eh. So, isa yun sa na-apply ko kasi ako kasi yung tao na medyo, alam mo yun, medyo maraming activities outside or outdoor. But since naging pandemic, talagang nag-iba yung mundo eh. Kumbaga, kasi nasa bahay ka lang, it's either nasa bahay ka or nasa trabaho ka lang. Wala kang ibang pinupuntahan. So, ayun, so adjustment-wise talagang malaki kasi dahil nga may lagi akong outdoor, no? So, pero during that time, talagang napag-isip-isip ko siya and the good thing is nakapag-adjust ako. Nakapag-adjust ako and alam mo yun, sa habang nagre-reflect ka, nakakagawa ka ng ibang bagay na hindi mo ginagawa before, nai-eliminate mo rin yung mga bad habits mo. Yes. Lalo sa time na parang, alam mo yun, dati may stuck ka lang sa pagbabrowse sa internet na wala namang, alam mo yun, most of lang is either entertainment or tipong wala lang na nagbabrowse ka lang. Kasi you have to prioritize na ngayon no? Oo, so ngayon may mga bagay ka na at yung bawat oras mo, may nakalaan na nagagawin ka. And energy, diba? Oo, tama. Saka ito, like OFE, no? Kahit na pagod nga tayo sa trabaho, pero once na OFE ang ginagawa din natin, tapos makakabasa tayo ng mga comments ng mga followers natin. Yung pagod mo mawawala eh. Tama. Gusto mo na mag-resign, gano'n? Gano'n ba yan? Hindi pa naman. Wag muna. Darating tayo dyan, pero darating tayo dyan. So in progress tayong lahat eh. So ayun, so sa akin malaking naging impact sa akin is yung OFE and during the pandemic is yung time management. Sa ayun, isa pa, nakapag-lose ako ng weight. Yun. Yan. Parehas tayo. Malaki yun. Inano ko yun, isa sa time management ko yun, saka yung commitment ba. So magagawa mo na siya regularly eh. Yung ano kasi yung time management, it will be a habit na sa'yo, di ba? Habit na sa lahat ng bagay, di ba? Tama. Sa akin naman is yung period ng pandemic is both healing process para sa akin since I had my personal problems before, lalo na yung sobrang stress. Galing ako sa sobrang stressful na work eh. So naging healing process ko talaga siya. At the same time, nakapag-skill up ako ng mga bagay like natuto magluto, ganyan, mag-bake. Yan. Natuto mag FB ads, yan. Trading, mas na-enhance ko pa yung skills ko. So malaking bagay yung period na yun At aside from starting natin ng OFE, talagang from there, doon na nagsimula lahat eh. Pumukpok na lahat eh. Dire-diretso na tayo. Yung habit of learning, no? Nakaka-addict kasi matuto eh. Sobra. Addiction talaga siya. Yung passion mo for growth talaga minsan. Pag nasimulan mo siya, parang rin siyang bisyo eh. Na parang ayaw mo na rin huminto. So parang siguro kaya yung mga milyonaryo, bilyonaryo, di ba? Sinasabi natin sa kanila na ang yayaman na nila pero bakit ganun? Tuloy-tuloy pa rin yung accumulation, di ba? Oo, accumulate pa rin sila ng bagong project. Nagbumibili sila ng bagong kumpanya kasi habit na.
Kumbaga, nasa sistema na nila na it's Yung not pala about yung the money pinaka-secret lang. nila. Oo, yun talaga yung Andun secret yung satisfaction nila. Oo. Andun yung satisfaction talaga. Oo, yun na. Parang hindi na yung valuation ng money, which is yung successfully na nare-repeat nila kung ano yung nagawa nila doon sa una nilang business. Duplication. Oo, Duplication na lang, naduduplicate nila. Kaya dyan ako na-inspire din before yung OFE, no? Ang madalas yung kausap, ang minimit kapag nasa Pilipinas ako sila, Mr. Francis Errol Medina, RJ Ledesma, si Jinggoy Noble. So nakita ko, kahit sobrang successful na nila, I mean, successful talaga sila, hindi pa rin sila tumitigil. Makita mo yung passion nila, nandun pa rin. So tayo na na wala pa, na hindi pa tayo umabot sa level nila, bakit tayo magkakaroon ng excuse not to be passionate about something? Yes, correct. Tsaka din kung titignan mo sila magsalita, hindi nila tinitignan tong pandemic as problem eh. Oo. Nakikita nila talaga to as opportunity. Diba? So, kaya talagang dapat tayo as like simpleng mamamayan lang. Like simpleng OFW ka, simpleng nagtatrabaho ka. Nandun na tayo mahirap dahil ang hirap gumalaw, 'di ba? Tinamaan yung trabaho natin, pwedeng nawalan tayo ng trabaho, nabawasan tayo ng sahod, 'di ba? Pero we need to see this as an opportunity kasi parang naging level yung field 'di ba? Kumbaga back to zero. Na-reset, kumbaga, reset. Kumbaga malaki ka Pantay-pantay lahat. man, maliit ka man, pare-pares tayo magsisimula tayo dito sa tinatawag nilang new normal. Lahat naman tinamaan eh. Walang hindi. Kaya na parang 'di ba tayo, parang kung magsisimula ka magnegosyo, mag-invest or mag-personal growth or whatever venture na gusto mo, ito talaga yung tamang time. Yung time, tama. Kaya nga sa tingin ko, very important yung OFE. Kasi, di ba lagi natin sinasabi, ito yung mga kasama natin sa buhay. I mean, yung mga lagi natin kasama. May ganun tayo eh. Yes. Pero the problem is, sa mga OFWs, hindi mo pipiling kasama mo sa trabaho eh. Tama. Di ba? Minsan hindi mo pipiling kasama mo sa lunch o dinner. Yes. Diba? So at least dito, with this platform, habang kumakain ka, pwede mong pakinggan to. Pakinggan mo yung mga, minsan yung mga magiging guest namin in the future. Kami, pag nag-uusap kami. So sama meron ka mga kaibigan na napapakinggan mo na, hey, you have to do something. May nagpo-push sa'yo. Tama. Diba? Nakaka-ano kasi yun eh. Talagang nakaka-excite eh. Pag nakikita mo, nagawa niya, pwede pala yun. Sabi nila, saka yun yung maganda sa OFP, no? Para hindi nila maisip kung ano mang industry ka, ano bang range ng sahod mo. So, may pwede kang gawin. Diba? Hindi naman siya lang para sa specific range of salary or industry. Yes. Habang nanonood ka, may natututunan ka, mai-apply mo yon sa sarili mo. Kaya nga abangan nila yung mga susunod natin mga program. So, makikita natin dyan yung iba, di naman kataasan yung mga sahod. Diba? Pero makita mo ngayon, grabe. Kaya very exciting, no? Nakaka-inspire itong mga kinakausap natin. Yan. Speaking of inspire, we're very excited to very excited kami to showcase to them kung ito mga nangyari na life-changing talaga. Minsan hindi kailangan ng sobrang daming taon to change your life. Minsan the opportunity is there. Diba? Yes. True. So yun, pag-usapan naman natin siguro kung ano ba yung OFP experience, no? Ano ba yung ito kasi iba na naman yung segment natin, 'di ba? Kasi usually nakikita nila tayo, nagsushoot tayo, tapos may mga short clips tayo. Pero ngayon iba na naman yung setup natin. So ano ba tong OF experience? Ano ba yung makikita nila dito? Ano ba yung kailangan ang may expect nilang mapapanood or mapapakinggan? Actually, nangyayari lang dito is pag nag-uusap kasi tayo, ganito rin tayo mag-usap-usap pag personal dahil pag walang camera eh. So parang nagdagdag lang tayo ng mga chismosa. Nagdagdag lang tayo ng mga chismosa, may kinig sa usapan natin. Di ba? So medyo hindi lang tayo masyado relax kasi syempre may camera. Pero eventually, di ba? Yung something out of our comfort zone. Pero nakakatawa kasi minsan nag-uusap kami. 3, 4 na oras, 5 oras. Hindi namin napapansin yung oras. We're talking about entrepreneurship, yung mga nabasa naming libro, yung mga natutunan namin. So yun yung fun experience na gusto namin i-share sa lahat. So ito yun. Kaya siya OFE experience. So gusto namin i-share yung yung galak ba? Yung satisfaction na hindi katulad dati kapag uminom ka, tapos walang kwenta yung pinag-usapan nyo. Pag uwi mo, parang pagod ako, pero ano ba nangyari? Yan. Ano bang natutunan ko? May na-add bang value sa akin to? Hindi sulit ang hangover. Oo, di ba? So yun yung gusto natin i-share sa kanila. Dito sa OFE experience na to.
i-showcase din natin dito yung mga OFWs tsaka mga ex-OFWs. So, yung mga stories nila, mga failures and successes. So, papakita natin lahat para lahat tayo ay matuto. Very exciting, no? Very exciting. Very, very exciting. Saka yung mga yung mga OFWs na meron ng businesses na rin or nag-i-start na. Regardless kung saang bansa yun, ano. So hindi lang to sa OFW experience, I mean, tapos yung mga ex-OFW, pati yung mga existing OFWs na mayroon ng business. Yes. Kaya kayo mga ka-OFE, kung meron kayong story na gusto nyong i-share, pwede nyo kaming kontakin kasi naghahanap din talaga kami ng mga gusto naming i-guest dito sa OFE experience. Para din, di ba? I mean, baka yung story mo is talagang makabago ka ng 1 or 1 million kababayan natin out there na same nang na-experience mo, di ba? So, feeling ko nakakataba ng puso yun. Dahil sa'yo, nagbago buhay ko. Sabihin na lang sa'yo na gano'n, di ba? Kaya yun, huwag kayong mag-hesitate. I-message nyo kami sa mga channels namin. Pwede nyo kaming i-email. Or meron kayong kakilala na gusto nyong i-guest namin, pwede din. Okay. Pwede rin natin i-showcase yan sa OF entry natin, pare. So, i-entry nila yung mga kwento nila, then showcase namin sa mga kababayan. Yes, pwede rin kung may mga questions. Hindi kasi malabong yung kwento mo, may katulad kang kababayan na ganyan din yung gustong gawin. Pero hindi nila alam kung paano magsisimula or natatakot sila paano magsimula. Yes, diba? So pag nakita nila na yung gusto nilang idea or gusto nilang gawin is may kapareho and may nakagawa, so lalakas yung loob nila na parang ako din, kaya ko rin pala siya. Di ba? It's either information, kulang sa information lang naman or takot. Yun lang naman lagi sa pag-i-start. Yes. Kaya di ba, ignorance is expensive nga naman. Diba? Sobrang expensive nga. Sobrang expensive. Ang hirap bilhin. Tsaka, di ba, meron pa tayo ding ibang i-guess. So, gusto nyo i-discuss din? Nakaka-excite ng mga i-guess natin. Actually, minsan kinakausap natin itong mga i-guess natin, kahit tayo na oo eh. Yan. Doon isang araw, parang grabe. Parang hindi ko ma-imagine na ganun yung pagdaanan. Grabe. You can start a business overseas na wala akong nilalabas na pera. Pero iyan na ba natin dito? Para-surprise na natin sa kanila. Huwag muna tayo mababanggit ng pangalan. Pero itong storya niya kaabang-abang sobra. Kahit nung ako talaga parang, alam mo yun, nung kinwento niya parang grabe yung ginawa niya. Ako nakanganga na lang ako eh. Kaya ito tingin ko talaga sobrang inspiring nitong kwento na to. Kaya ka-OFE, abangan nyo yung content na sinasabi namin dahil sigurado to may inspire kayo at marami tayong matututunan. Kailangan nila mapakinggan talaga to. Kaya di natin pinalagpas eh. Oo, grabe. Kailangan talaga pakinggan. True. Tapos yun nga, parang mix and match ang mangyayari dito. May times din na yung mga yung kilala nyo na rin, mga sikat na mga mga investment, personal development, tsaka entrepreneurial. Mga idol natin. Mga coach, mga mentors. Kasi kami naniniwala kami dapat may mentor kayo. May mentor ka, may mentee ka. For you to grow, di ba? Kasi yun eh, kumbaga yun yung gagabay din sa'yo. At syempre, at the same time, ikaw gagabay ka din naman sa mentee mo. So, mas na-accelerate kasi yung growth kung meron ganun eh. Hindi yung ikaw lang mag-isa sa lahat ng... Ikaw lang mag-isa. Actually, mahirap kumilos eh. Kahit naman saan na mag-isa ka like sa trabaho, sa pagiging OFW, di ba? Talagang mahirap maging mag-isa. So, kailangan meron tayong gumagabay. Saka hindi mahirap humanap ng dami ng mentors or mentees. Hindi hindi lahat naman is swak sa'yo. Sa personality mo, sa attitude mo. So, pipili ka rin. So, kailangan mong maghanap din. All over the internet, ganyan. Books, yan. Kung anong suitable din sa'yo. We have to be with someone na mas magaling sa atin. Diba? Yes. Para yung potential, yung growth ka. Yes. Makikita mo na yung limit mo can be expanded katulad sa kanila. Kasi malaking factor 'yon. Kunyari kasi kung pare-parehas na lang kayo,
baka mamaya, huminto na kayo, di ba? Yun na yung growth nyo. Na, Oo. dito na lang tayo, okay naman na tayo. Maganda na sahod natin, di ba? So, Komportable dapat may mentor kayo kasi yung mentor nyo, usually, yan yung magcha-challenge sa inyo. Ganito gawin nyo. Pwedeng virtual yan, pwedeng talagang personal mentor. Pero, yun nga, hanapin nyo muna yung path na parang gusto nyong gayahin. Okay. Sa Kasi podcast ko magkakaiba lang, tayo eh. Magkakaiba tayo ng style, magkakaiba tayo ng preference. So pag nakita mo, ay gusto ko maging si ganito, gusto ko maging si Henry C, gusto ko maging si Bill Gates, di ba? So hahanapin mo yung mentor na parang pag ganun yung path, and then try mo lang reach out siya na paano ba ako magsisimula, ano ba yung kailangan kong gawin. Then continuous learning talaga siya. Kaya yun. Tapos ano pa ba? This segment will be probably weekly to, no, mga papi. Gagawin natin. Oo. Magsasawa kayo sa amin, pasensya na. Oo, magsasawa kayo. at least kasama namin kayo sa journey na hanggang sa gumaling at gumaling kami. Gumaling tayong lahat, di ba? Pati mga ka-OFP tama. natin. I mean, tayo as OFP and yung mga ka-OFP natin. Yes, tama. Next time magla-live na kami para maka-comment yan ay susunod ko sasabihin sana eh. Kasi yun nga, lahat naman tayo, yun nga, work in progress kami, bago lang din kami sa ganitong industriya. So ngayon, nag-train muna kami, record muna kasi syempre, hindi pa naman kami ganun, hindi mo kami journalist eh. So background namin is IT tapos financial sales siya. So hindi kami yung ganito nga, yung haharap sa We're usually at the back end. Nasa back end kami. So Pero it's meron really tayong something isang new. ka-OFP na gustong maging vlogger talaga, di ba? Parang hindi si Mark yun. Hindi si Mark. Teka lang. Di ba? Desire ni Mark. Kasi if you have a desire, pag may opportunity na dumating, kukunin mo eh. Oh, actually, yes. Kaya ito yung tanong ko, nung pinag-uusapan natin yung yung OFP, kung yung vision, kaya yung kinakausap ko kayo, sinasabi ko yung vision ko. Ito kailangan nakita niyo ba siya as possible talaga? Sobrang daming doubt sa utak niyo kasi wala pang gumagawa eh. That's the thing eh, 'di ba? Siguro maraming nakaisip pero walang nakapag-execute. 'Di ba? So nung time na ba 'yon, may konting doubt sa utak niyo. Kung merong doubts niyo, ano yung mga doubts? Ako meron talaga kasi alam ko acting eh, tapos haharap sa camera. So talagang may doubt ako pero naiisip ko kung ano yung vision mo, ano yung mga gusto mong gawin. Pero nung nasabi ko, syempre content vlog eh. So aarte ako. Paano ko gagawin? Like ang arte tayo, parang ang hirap talagang isipin eh. Tapos ang hirap magsalita sa harap ng maraming tao or alam mong maraming sa camera, 'di ba? Sa camera. So ang doubt ko lang naman is, I mean, alam kong kaya kong tumulong within sa OFP, pero ang doubt ko noon is para sa akin yung umarte talaga at tumarap sa camera. Sa inyo, sa'yo, Mark. Sa akin, hindi siya doubt eh. Kasi gusto ko talaga mag-vlog. Yan, umami na siya. Umami na siya. Kasi nung pinipitch yung idea, medyo kinilig ka. Oo, kasi from the time you open it up, parang naghahanap na ako nun ng parang mga entrepreneurial na parang hanap ako ng hanap. Wala masyado. Tsaka doon ko nga nahanap si Arvin. Nung naisip ko yung ba't na hindi natin i-vlog nga ng style ng entrepreneur, mag-interview tayo, ganyan. Then nung hinanap ko doon ko nahanap si Arvin Orubia. Sa desire ko na makakita, parang wala pa talaga. Then yun nga, na-open up ko. May lukso ng dugo eh. May lukso ng dugo yung kay Arvin kasi nakita mo dyan eh. Nawawala daw na kapatid ko yan, si Arvin Orubia. Hanap ako ng hanap, nandiyan pala. Kasama mo pala. And then yun nga, Mike, na-introduce, dun mo rin nasabi si Empowered Expats. So talagang dun na nag-start na steer up na si OFE, na tagtuloy-tuloy na.
Yun yung sa akin. Kaya nakakatawa kasi very inspiring, no? I-shoutout ko lang yung Empowered Expat. So I was so inspired nung napanood ko sila. Kasi pero unang-una pareho kami ng industry, insurance. Tapos yung creativeness nila nandun. So very exciting. Saka nung wala pa itong mga OFC, magkapit-bahay pa lang kami ni Mark. Pag umiinom siya dito sa bahay, kaming dalawa yung nagtatandem lagi sa mga jokes. Di ba? Yung mga witty jokes. Kaming dalawa palagi. Tapos talagang tatawa lang kami ng buong gabi. So bakit di namin gamitin sa mas may sense, di ba? Yes. Yung comedy namin. Grabe. So, yun. So, kaya nakakatawa. Sa akin Ikaw naman dyan. Sa akin, Kasi sa'yo ko unang pinitch eh. Oo, sa akin. Hindi talaga, nung pagpasok talaga nung sinabi mo siya sa akin, alam ko na game na ako eh. Na parang, kasi nga ako, yung may times na ako ng struggle na, yung makakausap ba? I mean, yung makakausap ko ng same ng gusto. Hindi naman na same ng mindset. Siguro same ng gusto, yung ganito yung pinag-uusapan. Dito ako na-excite. Na parang lumalabas yung gigil mo, yung hunger mo na parang try more, di ba? Parang ganun eh. Kasi ako nga is, siguro dahil bata pa lang ako, may Monopoly, Millionaire's Game, Lemonade. Ganun yung mga games ko. Parang puro pang negosyo talaga. So talagang hilig ko siya. So, pero, syempre, may doubt ako nung sinabi mo, aarte tayo na parang, oh my God. Sabi ko, oh my God. Sige, Actually, Jan, kung naaalala mo, nung after mong ikwento rin sa amin yan, no? Kasi hindi natin sila kasama lahat nung kinwento mo sa akin, di ba? Tinanong kita kaya ko ba? Ang bilis mo sabagot, sabi mo, kaya mo yan. Oo. Alam mo, ang laking bagay ng pag-push sa akin ni Jan talaga. So, pero although hindi naman sa iniisip ko na hindi ako mag-join or hindi ko gusto yung gagawin natin. But, yun nga, talagang iniisip ko is kung paano ako makakapag-share. At tinanong ko si Jan, kaya ko ba? Ang bilis niya sumagot, kaya mo yan. Oo. Kumbaga kasi nung umuo din ako kay Mike, ano pa siya, blurred pa siya kung paano yung magiging process, paano yung magiging system. Pero nakita ko na kaagad, yung vision na gusto niya sabihin na ganito yung gagawin natin. Tapos nung parang pagkasabi niya sa akin, oo nga, pwede to. Na parang wala pang gumagawa. Oo, kasi ako nga, yun nga, ma-share ko lang din. Talagang mahilig ako mag-podcast simulat sa pool. Pero kasi usually ang podcast na karamihan is nasa West. Karamihan nasa West pa, yung mga nagtuturo ng mga educational yung mga sit-down interviews. Meron na sa Asia, pero hindi pa ganoon. Parang nagsisimula pa lang tayong Possible pa lang. Oo, possible pa lang. Kaya parang kumbaga, very interesting yung gusto ni Mike nung sinabi niyang ganoon. Tapos at the same time, gusto ko yung ganoon, yung funny lang, light lang, na parang hindi naman natin kailangan pangalagaan masyado yung image natin na kailangan very postura tayo. Na kailangan na sobrang serious. Oo, na sobrang serious. Kung maiging tayo kung sino talaga tayo. Oo, gano'n. So kaya talagang komportable rin tayo. Oo, gano'n. Kaya na parang sabi ko gano'n. Yung mga doubt na yan, yung mga doubt na sinasabi nyo sa arte-arte, nagpalakas ng loob sa atin dyan kasi 4 tayo magkakasama. Oo, malaking bagay yun. Ang hirap pag mag-isa ka lang eh. Diba? Kaya nakakabilib yung mga one-man team. Nakakabilib talaga. Oo, iba yun. Diba? Sila nagpupush sa sarili nila. Sila umaacting sa sarili nila. Diba? Actually, papi, hindi ako magti-TikTok kung hindi nag-TikTok ang dalawa eh. Oo nga. Yeah, tsaka sa'yo ang experience, diba? Something new talaga. Yes. May immortalize niyo yung mga kalokohan niyo hanggang nakikita ng kapwa niyo. Oo, I mean kasi yun nga, maloko naman tayo by nature. Like, yun nga, makukulit tayo, di ba? Pero ngayon, ginagamit na natin yung kulit, yung passion natin, yung pagiging funny, hilarious, into something better. Parang gano'n. Pinibot lang natin siya na mas valuable sana yung maibigay natin. Yes. So kaya kung may skills kayo mga ka-OFP, di ba? Gamitin nyo siya. Parang si Dexter na, find the right people. Killer. Tapos pinalitan ng pinapatay niya yung bad people lang. Hindi ko naman sinabing pumatay kayo ng tao. Pero ganun lang yung example ko na kahit na minsan may doubt ka, pero happy ka, feeling mo, nakita mo yung vision. Katulad nga nung pag-deliver sa akin ni Mike, nakita ko yung vision. Tapos sabi ko, okay,
Tas unang sabi ko kagad, sama natin dalawa. Okay na ako. Baga, hindi ko pa alam kung ano yung magiging setup. Pero along the way, na-figure out natin. Na-figure diba? out natin. Ngayon, may sistema na kami, na-discover na namin. Ngayon na, tambak na tayo ng trabaho. Yun, doon na kami nahihirapan. Diba? From wala sa sobrang dami na. Yes. So ngayon, medyo Overwhelming. overwhelmed na kami. Pero yun, ganun. Pero good stress, good stress. Partnership, no? Oo. Yes, good stress siya. Daming gusto makipag-partner sa atin. So nakakatawa kasi itong mga gusto makipag-partner sa atin, nakikita yung vision natin. Yes. Yun. Tama. Diba nakikita nila kung saan tayo papunta, nakikita kung saan tayo pupunta, kung saan tayo makakarating in the future. Diba yung nakakatawa na naniniwala talaga. Saka isang bagay pa na natuwa ako, nung sinabi niyo sa akin, alam ko sinabi rin sa akin ni Jan na parang ito yung pinaka-exciting na ginawa mo buong buhay mo. Oo. True. Nakakatawa rin. Kasi- Tapos sinabi rin ni Mark sa akin na na ganun din na ayun din na ang saya na enjoy ka talaga gawin to. Kumbaga, gusto mo gawin to kahit may trabaho ka, naisip mo sana I have more time to focus on this, diba? Kaya alam mo, nakakatawa na we're doing something na we love talaga. Yes. At si OFE, nanggising talaga tong si OFE. Na-master ko na yung pagiging low-key. Sobrang na-master ko na yun. So out of biglang lalabas sa YouTube. Di ba? Oo. Imagine mo yung hindi ka nagpo-post sa Facebook, sa IG mo. Yes. Then Story eventually- ako, hindi. Imagine niyo na gumawa ulit ako ng Facebook. Oo. Di ba? Natawa talaga ako nung Social unang media. ipopost yung natin. Yung unang ipopost yung picture natin, nag-message tayo sa group. Ayan na pare, wala nang atasan. Wala na. Ayan na. Oo. Actually, hindi ko malimutan yun. Kasi kumbaga yun yung pinaka-umpisa. Paano ka, alam mo yun, paano ka hindi na mahihiya sa mga susunod pang gagawin natin. Oo. Ang Oo, nagsimula alam natin talaga na si Mike A. In-upload yun. Oo. Oo, si Brother Nung Mike. in-upload niya yung cover photo, Yan, wala doon na talaga atrasan. nag-umpisa. Doon na Oo. talaga. Yun na yun. Pagkatas ng shoot, Nagki-cringe pa pinalitan tayo. niya na, wala na. So parang ganun. Tapos Oo. siguro yung second step is yung nag-post na tayo sa mga kanya-kanya nating profile. I mean, personal Facebook mo or IG mo na. Parang ina-out mo na yung sarili mo. Oh, kami nga pala yung overseas Filipino entrepreneurs. Lumabas tayo sa closet. Oo, parang lumabas tayo sa closet na parang we're Bumuka pa, bumuka. Oo, lumabas yung pakpak talaga ni Parang nag-spread yung wings natin na gano'n na wala nang atrasan to. Nag-public post ka na. Kasi yun na yun yung parang the moment you put yourself into that accountability, na maging accountable ka na. Wala ka na magagawa eh. 'Di ba? In-out mo na eh. Oh, magiging OFP ako. O ngayon, wala na tayong choice kundi kailangan na natin patunayan na OFP tayo. Alam natin paglabas natin, alam natin hindi na tayo atras eh. Oh, Kumbaga, alam natin dire-diretso na eh. Kaya yun yung fear natin dati eh. Kasi hindi yung pinaka-fear natin yung acceptance ng tao eh. Kasi kilala nila tayo eh. Ayun, di ba? So, yun nga, yun lang makikita natin sa mga ka-OFE. Ang pinakamahirap na talaga is mag-start. Yes. Di ba? And hindi siya kailangan maging perfect bago ka mag-start. Kasi iba nag-aantay ng perfect moment, perfect skills, perfect kung anong mang kailangan maging perfect. meron pa silang sinasayang perfect timing. Yes. Oo, Walang perfect timing. Walang perfect sa timing. natin. Kung hindi ka mag-uumpisa, hindi siya perfect timing. No, wala namang magsasabi sa'yo, ito na yung panahon. Wala namang magsasabi sa'yo ganyan. Diba? Tama. True. Diba, naalala niyo yung first natin, yung first interview natin kay Roma, yung favorite podcaster niya. Shout Shout out Bigla. Roma. Yan. Wala pa kaming content, guys. Isipin nyo, wala pa kaming content. Sabi niya gano'n, si Mike kasi na-meet si Roma. No? Sige, kwento mo ka Mike, kwento mo yung encounter mo kay Roma. Kasi si Roma, nirefer siya sa akin ng kliyente ko as for events. Tapos hindi ko pa alam masyado, hindi ko alam talaga nagpa-podcast si Roma. Pero yun nga, napag-usapan namin yung insurance, yung product, pero mas mahaba yung usapan namin pagdating sa OFE. Kasi very passionate talaga ako sa lahat ng mga kliyente ko pag kinakwento ko yung OFE. Very passionate talaga.
Minsan yun talaga yung mas pinag-uusapan namin rather than the products. So yung time na yun, tingin ko, we're destined to meet, talaga, Roma. So, di naman ako sa kanya na, i-guess mo kami. So, siya yung sabi ko, sige, guess namin. Kasi parang, sabi ko, parang wala pa kami napapatunayan para mag-guess kami. Di ba? So, yun nga, nabigyan tayo ng opportunity ni Roma to be the guest. 2 beses na nga ako sa kanya, nag-guest din na solo, di ba? Tapos kayo, yung mga episode din kayo. So, nakakatawa kasi yun daw yung gusto talaga ni Roma. Sa akin yung gusto ni Roma, yung mga nagsisimula pa lang. Yun yung mga gusto niyang tulog. So, timely talaga. So, di ba? Parang ang hirap hindi maniwala na hindi ito destiny. Lahat nangyayari sa atin ngayon. Lahat ng nakikita nating tao. Sakto eh. Diba? Sakto. Yes. Kaya thank you, Mr. Roma, thank you very much. Yes, we are forever grateful kay Roma talaga. Kasi talagang parang yung nun parang hindi pa kami bihis. Game na. Parang ganun yung dating wala pa kaming content talaga. Nakita lang yung vision. Sinabi ni Mike yung vision ng grupo. O sige, shoot, i-interviewin ko kayo, 'di ba? So, ganun lang din siya talaga na parang in life, hindi ka talaga magiging ready. Hindi ka talaga magiging ready. Diba? Naging cliche kasi, Papi, yung last time yung the right place, the right time, the right moment. Naging cliche yun eh. So, parang ngayon hindi na siya applicable. Ngayon talaga, pabilisan no? You have to start your own eh. Execute mo. Kahit 20-30% pa lang alam mo, execute mo na. During the execution, doon ka kasi matututo eh. Doon ka malalaman eh. Doon ka magkakaroon ng mga questions. Doon ka maghahanap. So yun, parang tayo din, kunyari, meron tayong mga OFW dyan na nagsisimula pa lang din. Ganon din yung gusto namin mangyari na parang we wanted to enable us, hindi lang kayo, kami din, as OFWs or overseas Filipino, kung hindi na kayo workers, na talagang ma-enable natin yung kabilang side ng minds natin, which is hindi yung pagtatrabaho lang. Diba? Baka mamaya hindi nyo alam, kayo na yung next Bill Gates, kayo na yung next Henry C. Hindi nyo lang ini-explore. Diba? May mga ideas pala kayo na maganda, pero iniisang tabi nyo lang, diba? So, tama. Ayun, kasi minsan natatakot sila So, although may idea, pero may fear sila na magsimula. Diba? So, alam mo, meron tayo isang content doon na makakatulong sa mga ganitong sitwasyon. Yan. Diba? Yung kaka-release lang natin na content paano ba magsimula? Paano ba magsimula? Yun. Yeah. Panoorin nyo guys, episode 4. Yes, yes. So talagang doon, medyo, panoorin nyo siya, medyo, siya, ibang perspective yung binigay namin doon. Wala kaming binigay na very set na motion, pero kumbaga, pag naintindihan nyo yung concept nung binigay namin, kahit siguro anong venture na papasukin nyo, kahit sa in life in general, magagamit nyo nga. Di ba nga, sabi nga ni ka-OF Carl, mag-invest sa feelings. Mag-invest sa feelings, di ba? Kaya dapat panoorin nila para malaman nila na yung concept na yun is applicable sa kahit anong aspeto ng buhay. Tama. Alright. Okay, so ngayon naman, punta tayo sa mga partnership tsaka sa affiliation. No? So, sa mga ka-OFE natin dyan na parang same ng passion or same ng goals namin, huwag kayong magdalawang isip na lumapit sa amin. Maybe pwede namin kayong i-guess, pwede namin gumawa tayo ng affiliation na para at least, di ba, yung cause and yung vision, yung mission natin na mapalawak yung mindset ng pagiging entrepreneur is mas mapabilis natin. So, kahit sa anong channel, pwede nyo kaming kontakin through Facebook, email, IG, YouTube. Sa lahat, pwede yan. Okay? So, ngayon siguro, shoutout natin yung mga current partners and affiliations natin. No? Yan. So, start tayo. Global Pinas TV. Yan, shout out. Shout out. Thank you, sir. Thank you, Sir Ismail. Yes. And Papa Z. Si Papa Z. Yan, meron din siyang sariling episodes and contents.
Yeah. And Thank you. also kay El Mesa by Octapa Singapore. Yan, napakasarap ng ano dyan. Sir Sunny. Ikaw. Yan. Yes, Isaw. isaw. Yes. The best isaw. Yes, Saka iba pang mga Filipino food. Yes, so kung maghahanap kayo ng Filipino food, punta kayo sa Clarky sa Singapore. Andiyan yung Octapas. El Mesa by Octapas. Kung nag-crave sila sa sizzling na nasa SM food court. Yes, Ako. sizzling Yeah. po. With Java rice. nandun yan. With Java rice. Extra gravy. Oh. Yeah. Only at El Mesa. Yes. And kay Coach Jonathan Petalver ng Man, Coach. The Academy. Coach, Academy. Hello, Thank you. Coach. Shout out, Coach. Hello. Yan. So yan, Coach. Mag-uusap pa tayo ulit. And ayun, so ngayon we will close the episode. So hopefully marami kayong natutunan dito sa sharing na ginawa namin. Ano nga ba ang OFE? Ano ba ang mission namin? Ano yung gusto namin mangyari? Ano yung mga values na gusto namin ibigay sa inyo? And kung ano pa yung mga future plans na pwede naming ibigay or i-contribute sa daily lives natin. No? So, hanggang sa susunod na episode, kami po yung magpapaalam muna and bye! Bye.